Samantala, kaugnay pa rin po ng baha sa ilang bayan sa Bataan. Makakausap natin ngayong umaga ang head ng kanilang Disaster and Risk Reduction Management Office, si Ms. Josefina Timoteo. Ms. Timoteo, magandang umaga po. Magandang umaga, Ivan. Opo, Magandang umaga ayan, po kaka-report sa lang inyo po lahat. ng kasama namin si Darlene Cai. On-site po siya sa Hermosa, Bataan. Pero sa pangkalahatang sitwasyon po ng lalawigan, kumusta po ang Bataan? Sa ngayon po, ang pangkalatang kalalagayan, yung pong mga binaha kahapon na ibang mga lugar dito sa Bataan ay normal na po. Nag-subside po ang tubig kahapon. At ngayon ay patuloy pong wala ng pagulan. Salamat sa Diyos, God's grace. So sa Magdamag po, Nakatulong hindi na kayo yun inulan para- dyan? Ano po? Sa Magdamag po, hindi na kayo nakaranas ng malakas sa pagulan? Hindi na po, kasi yellow warning na lang po. Nag-orange warning lang ng mga bandang 2:00, pero afterwards, mga 11, tapos 2 o'clock yellow. So ngayon, tahimik po. Tahimik po ngayon kasama ngayon. Magandang balita naman po yan. Ma'am, ilan po ang Opo. mga bayan sa Bataan at ilan po ang apektado ng pagbaha? Bali po, siyam ang apektado. Yung iba naman po nag-preemptive dahil po sa lakas din ng pag-ulan, yung 3 remaining towns. And so far, maganda naman po ang naging responde ng mga local BMOs natin kasama ang mga first responders natin, mga national agencies. Oho. At sa awa ng Diyos, wala naman po kaming casualty. Magandang balita rin po yan. Wala pala kayong casualty. Kasi nakikita po namin sa video ngayon, ano? Abot lampas tao ho, abot first floor ng mga bahay abot second floor ng mga bahay yung pagbaha. Yung mga nasa evacuation, ma'am, ilan po sila ngayon? Yung pong inside evacuation centers, 1,599 families, 6,613 individuals. Province-wide na Tapos po meron yan. din pong outside evacuation, yun pong nakipunta sa mga matataas na bahay ng kapitbahay. Mag-anak, 10,628 po yun, yung outside evacuation centers. Okay. In 47 barangays, 9 towns of Nabibigyan 9,000 naman po ba Bataan. sila ng kanilang mga pangangailangan, ma'am, yung mga nasa evacuation centers natin? Nabibigyan po, aktibo po ang ating mga local DREAM-O sa pamumuno ng kanilang mga mayors at local chief executives. At gayon din po si Governor Abet, hindi po pinapabaya ang hindi mabigyan ng assistance yung mga nasa evacuation centers na sila po yung first priority natin kapag kami mga disaster response. Oho. Pero may nai-report din po si Darlene kasi kanina, may mga inaccessible areas na hindi maabutan ng tulong dahil napakataas pa raw po ng tubig eh. Meron po, pero with regard dyan po sa Hermosa, meron po silang rescue boat na ginagamit para ma-reach po yung mga lugar na matataas ang baha dyan sa Hermosa, lalo na po sa Almacen. Baka medyo matagalan lang po, pero makakarating ang tulong. Makakarating po, kasi kahapon pa lang po, ang dami na pong mga pack ng relief goods, lalo na sa Hermosa. Naka-ready po yun. Ms. Timoteo, kamakailan po napaulat na may Delta variant cases na rin po sa Bataan at kasalukuyan po kayong under MECQ, ano? Tapos eto, mataas ang pagbaha sa inyo. Paano nyo hinaharap yung kambal na problema na yan? Opo, ang lead po namin sa COVID ay ang PHO, pero katulong din po kami bilang member ng Provincial Task Force. Katulong din ang mga local DREAM-Os natin. At sa pagtutulungan po ng bawat isa ay nahaharap naman po ang mga pagsubok sa Delta variant at sa leadership din po ng aming mahal na gobernador. Nagpapatawag po siya ng meeting para i-discuss yung mga strategies, yung mga gagawin, yung mga dapat ipatupad para mapigilan po itong Delta variant. Halimbawa- Actually, may action plan po ang PHO with Opo. regard to that, yung mga contact tracing, yung paano yung isolation. Actually, paano kahit yung yun lang pong prevention, etc. ma'am, halimbawa kung paano po natin binabantayan na masigurong natutupad yung minimum public health standards, halimbawa physical distancing, pagsusot ng mask sa mga evacuation center, kasi hindi ko kaya nagsisiksikan na yung mga evacuees sa mga evacuation center?
Yung pong sa mga pagsagawa ng evacuation operations, pinagbilin po namin sa aming mga responders na i-observe yung isolation, yung pagsusuot ng face mask, lalo na kung nag-evacuate sila at dapat maging maingat po dahil hindi natin alam kung sino nga, everybody is suspect, di po ba? Opo. Pero pinagbilin din po namin na since may surveillance naman sila sa RHU, umare ay yung mga at dapat nilang gawin yung pong may mga COVID or mga suspect na COVID, kailangan ihiwalay po nila yon. Iba po iba po hindi po sila sasama doon sa mga evacuees na wala pong mga ganong kaso. Okay, panghuli na lamang po, baka may mga lugar pa pong hindi naabot o naghihintay pa rin ng tulong para sa mga gustong humingi ng saklolo, saan po sila pwede makipag-ugnayan? Pwede po silang tumawag sa aming hotline o kaya po sa MBDA. Siya po yung chair ng response pillar namin sa Bataan. Dial 911, makakarating po ang anumang kahilingan nila o gustong iparating sa PDRIMO. Okay. Ms. Josefina Timoteo, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo, ma'am. Maraming salamat po at ingat din po kayo. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.